Kana sa nadalan, nagpasalamat ta sa suporta sa mga tagiya, sa paghatag o sa pagbaligya sa atoa na mahimo natong usa ka right of way. Right of way paingon sa atong relocation site sa pamilya mga batas. As of now, naanami gamay nga partial nga gihatag kanila sa kantidad nga atong gipalit, almost 2,000 plus meters, 6.5 ang ihang width with ang iyang length is 400 meters. Kung ato makita, nasugdan na. Kung makita ninyo, sa among giunghunghong ni Mayor Ganiha, among giplanuhan ang atong relocation site nga among gitanaw, nangutana sa kuha kung pila ka buok ang ato ang mga dapat ibutang dito. More or less 200 katong mga affected area nato, katong maigan kanang sa kalsada, katong nagpuyo sa ato ang mga homicide road, ang gitawag sa ila is mga informal settler. So gipaningkamutan namo sa karon nga tuig nga maaprubahan itong gi-request nato sa National Housing Authority nga mapunduhan og millions of money nga ang 200 plus mga informal settler mahatagan nato maayong lugar o mapayan din ha through the sponsor of the National Housing Authority and the Municipal Government of Libungan. Karon padayon nato ang atong pagpaningkamot nga mahatagan nato og kaayuhan ang atong mga farmers, especially na sa ato ang mga magsasaka o farmers nga matagaan og insaktong kadalanan, nindot nga kadalanan. Kita muhangyo og usa ka mga equipment dito sa probinsya sa Cotabato kay Honorable Lala Talinio Mendoza with the Provincial Engineering Office and the Office of the Municipal Mayor through the Office of the Engineering Office nga ipahulam o ipagamit kanato ang mga equipment diha sa probinsya. Sumala sa inyo nakita, bigamit tag usa ka mga equipment sa probinsya sa Cotabato sulod sa tulo ka semana. Palakpatod mo. Nagipaulam sa atong pinalagkan na Governor Lala Talinio Mendoza. Gani tungod kay sa atong pagserbi sa pagtanaw, ang gumaga mao'y pinakadaghan o pinakataas o dalan, lisod tanawon sa mga barangay official kung dili pud mi magtinabangay o dili pud mo musuporta sa atuwa nga atong mahatagan og maayong agianan ang atong mga katawhan dili lang diri sa unahan, paingon na dito sa ubos, nahangyo putag equipment sa municipal government nga makatabang mag-augment. Samtang ang atong provincial government nag-open sa atong karsada dira sulod sa 400 meters, ang atong municipal government equipment nagtabang usab sa paghatag og pag-augment para malimpyo usab matagaan og pagtagad katong mga igso nato sa Purok 11, Purok 10, Purok 9 and Purok 8. So, ang atong pagpaningkamot, kauban ang membro sa Sangguniang Bayan, the Secretary and the Treasurer, nga mapahimong mapadayon pa nato, naapatay taas nga panglantaw ug unsa atong gustong mahimo. Unsay gusto natong mahimo? Gitan-aw nato ang daplin sa atong suba, kay ang atong daplin sa suba pwedeng makahimo puntag karsada beside sa ato ang Libungan River. Amo nang giplanuhan. Maagahapon may nakita nga mga plans and project nga among mahimo by this year to 2025, 26 o the continuous year nga nakita nato itong mga basakan nga naay pwede nga atong himuog dalan ato ng abrihan para atong makita o matabangan katong atong mga mag-uuma nga kanulay lang kada harvest moingon og short, moingon og failure. Di ta kabalo mag in English, moingon jud short. Pero ingon ko,
kitang mga farmers, masyut man ta o madaghan man ang atong income, magpasalamat gyud ta sa Ginoo. Dili gyud ta kanunay magingog failure. Kay kung miingon tag failure, sigiho na lang tag failure. Kanang uban miingon nato, manghulam ko kwarta, di ko magpahulam kay wa jud ko'y kwarta. Ayaw ingna wa kay kwarta kay maskin imong bulsa, kung naa gani na 5 centavos kwarta na. Ingna lang nga wala ko'y extra. Kay kuhaan gyud tag kwartas Ginoo kung moingon tag ginana. No? So padayon ta. Karon dili lang mauni ang atong gustong mahitabo nga pangandoy nga atong gustong makabot mga igsuon ko ninhi sa barangay Gumaga. Daghan patag himuon mga programs gani karan padayon ang atong pagdevelop sa atong makarsadahan, padayon ang atong pagpaningkamot nga makapangayo kitag suporta kay dili kaya sa pondo sa atong barangay nga mahimo og mabutang nato dinhi gani kaluoy sa Ginoo gisulti ni Mayor ganiha na aprubahan na ang atong request kang Senator Bongo nga mahatagan tag amounting 2 million pesos for the construction of health center nga diha nato ibutang sa tubangan. Another one nga gisulti ni Mayor ganiha nagistoryahan nami nakakuha na pud tag another 1.2 million for the multipurpose building. Ang atong ibutang dinha mao ang opisina sa senior citizen, ato ang Farmers Association and other offices PWD and katong mga existing nga naa karon dinhi especially na atong butangan ang opisina sa atong sangguniang barangay, mabutang usab diha sa atong multipurpose kay luoy kayo ang ato ang mga barangay kagawad kay mura ra gyud sila pulag lang nga wala sila kaugalingong opisina nga ilang tambayan. Tama ba? Nganuman mao na ang atong gustong makabot. Kana matingala na lang mo kay ngano hayahay pa diha ahawan pa ang atong lugar. By the following months, naanay musugod o construct dinha after nga mahumana ang maong mga bidding sa mga proyekto nga atong nakuha. Another one nga atong nakuha o nag-start na atong February 19 ang construction sa atong flood control program. Ang flood control program o projects kana ang mga protekta sa atuang mga farmers dinhi nga kung panahon taas ang elevation sa atong tubig dili na muawas ang atong suba, dili na abot diri ang tubig nga muadto sa atong kabasakanan para maprotektahan nga dili muawas. Nakakuha kita og 100 million para sa construction of flood control program. Ongoing na karon na sa Purok 4. Another sa mga project nga gusto natong mahitabo nga makabot, kung inyong ipadayon ang atong suporta, naapatay gustong buhaton mga igsuon ko mga higala. Karon naatay ginatawag nga na-experience nato sa unang panahon ang ginatawag nato og kaning resilient o disaster nga mga panghitabo like baha na wala tay mga ginatawag og rescuer. Wala tay official rescuer nga motabang kanato. Sa pagkakaroon natay gi-recruit, gi-hire nato nga mag-training dito sa kampo sa military sa Carmen. Gani naa sila karon dinhi kung naaman sila karon nagpa-train ta dito og 7 ka mga tao mga batan-on nga mahimong regular rescuer diri sa ato ang barangay Gumaga funded by the fund gikan sa atong Big Dream Fund. Nganuman nga nakita nato aron makita nato unsa man ang dapat nato matabang o mag-rescue may tungod niya ato mga programa nga mahitabo nato dinhi sa ato sa barangay Gumaga. Karon kadahangan kayong mangutana maskin sa panahon sa eleksyon. Daghan kaayong mga igsuon nato nga magyaw-yaw
asa paingon ang kwarta sa atong barangay. Kay inyo kaming gitugutan paglingkod o inyo pa jud kong gitugutan sa ikatulong termino. Akong ipahibalo kaninyo, bulahan kay last term na nako, kaning uban puro mga second term, first term ang second term, basig na po'y may madungog sa panahon sa eleksyon nga akong ipa-audit o mapildi man si kapitan kay asa gipaingon ang pundo ni kapitan kay walay nakita ang mga barangay official o mga katauhan o mga proyekto samtang nagalingkod kami. Ipahibalo ko sa inyo ha, giun sa nato pagplastar, giun sa nato paggamit ang pundo sa barangay. Gatuotag milyon ang niabot sa atoa. Yes, milyon ang niabot sa atoa. Pero dili na makuha nato sulod sa usa ka bulan ang milyon-milyon nga gihatag. Mga igsuon, ang atong national government naghatag og pundo kanato para ipadagan ang programa dinhi sa atoa sa barangay. Natay ginatawag og ERA. Karon ginatawag na siya National Tax Allocation. Unsa ning ERA? Ang Internal Revenue Allotment sa unang panahon tungod sa 20 ka tuig sa file sa Supreme Court ni Mandanas bago ni gawas ang resulta, at least si Governor Mandanas buhi pa, ang iyang request na ang tanang taxes nga madawat sa gobyerno maka-appeal ang atong local government, provincial government, especially na gyud ang atong barangay government unit. So mao nang ginatawag karon dili na ERA, kung dili ang tawag National Tax Allocation. Nganuman, katong tanang mga income sa mga Coast Guard, income nga gibayad dito sa ato ang NBI, gibayad sa ato ang LTO, maka-avail ang atong barangay government sa ginatawag og taxes. Mo na gipile ni Governor Mandanas ug Pampanga as of now buhi pa siya og yapang naabtan na desisyonan sa Supreme Court within 20 years og karon napahimusla na last year og karon na ang tawag sa ato is National Tax Allocation. Ang ato ang National Tax Allocation nga nadawat nato sa barangay Gumaga is 6,289,274 pesos. Mao na ang gihatag sa nasyonal o kanang kwartaha bahin-bahinon na sulod sa 12 ka bulan. Inyo nang i-divide kanang 6,000,000.2 i-divide na pagpadala sa national government diri sa atua sa barangay sulod sa 12 ka bulan. Ang paglantaw nato gatuo ang uban kanato nga kanang 6 million nga tax allocation or national tax allotment madawat dayon sa atong barangay treasurer? No, bahin-bahinon pa na sulod sa 12 ka bulan. Unya, para madagdagan tong national tax allocation, ang barangay government nag-execute og tax ordinance scheme. Allowed ta under Republic Act 7160 on the Local Government Code of 1991 nga ang mga barangay gitangaan og katungod sa pagkulikta sa taxes kadtong naay mga negosyo nga 30,000 pesos pababa. Kung atong tan-awon, ang magkulikta ni ana mao ang atong barangay. Naatay mga other taxes collection nga gusto natong impose. Number 1, business permit, clearances,
filing fee, case filing fee, etc. Special na nagyod sa atong mga bagol-bulan nga mga igsuon nga nagupirmi lang pakitaan og sudlon si kapitan sa iyahang during session ipakita ang iyang sapatos nga nagkalapok aron matan-awan nga wala guba og nadaw lubak-lubak nga dalan. Unya makita sa social media nga ang mga kalsada nga wala pa na simento pwede na daw sabugan og humay. Muturok ba ng humay anang balasan? Di man siguro mugitib lang. No? Mauna ang atong makita. Naningkamot ang atong barangay nga madugangan ang atong tax collection, manang ginatawag local tax collection. Katong ginimension ako. Pero ang uban kanato based on the national government mandatory nga kitang mga katawhan nga nag-edad og 15 anyos pataas ma senior citizens man ug unsa man ang imong status required nga magkuha og community tax para angayan mo mutubag ug pangutana hain naman ang balas kung nakakuha mo community tax nakabayad mo 12 pesos kay ang taro karon sa ato ang balas is 12 pesos pwede mong maningil. Pero kung 25 pesos na, 25 pesos na ang atong taro sa balas. Pero kung atong tanawon, daghan kaayo mag-post social media. Daghan kaayong mga kana. Mao ni nga ingon ko sa inyo, pan-awon daw nato atong kaugalingon kung nakabayad batag taxes sa barangay kanang local tax o nakakuha batag community tax direct nga istorya sidula sa unang panahon. Akong giingnan ang atong treasurer out of 1,800 household in Barangay Gumagang, pila pa katao out of March, pila pa katao ang nagkuha og community tax. Ingon pa sa amo ang sa treasurer, wala pagid kaabot anang iskalibo nga nanguha ka. Buti pasabot o bay-ubay pagid nga wala nagkuha community tax nato. Hangyo lang ni kay mao na ang atong ginatawag dagdag collection taxes sa ato ang collection local tax collection. Second, gihangyo nako tong naay mga real property tax dinhi sa atwa sa barangay kung mahimo mamayad pud mo og manguha pud to og ato pong bayaran tong mga real property tax. Ang pangutana nganong gusto nato nga magkuha kita na mamayad tungod kay ang barangay dunay sa 100% nay 40% share ang barangay, 30% share ang munisipyo, 30% share ang probinsya sa Cotabato. Busa kato na ay mga property, mga lapad-lapad yuta, gi-compute na mo itong wala nakabayad, almost kung ma-collection na atay 2 million. 2 million collection sa barangay kung katong mga tawhana mo tuman man sa pagbayad sa ilang ginatawag o collection. So kani atong gitan-aw ang total ni ini. Karon kay gidagdag nato katong giingon ko tax allotment from the national na 6,289,274,000 plus total collection sa atong barangay di katong ginaingon nako 252,000. Kini siya nga mga gihimo nato that is the estimated plan nga gihimo sa program sa atong barangay government, especially na kauban ang member of the Sangguniang Barangay. Atong makita paingon ta giun sa pagbahi ng 6,541,274 giun sa pagbahi. Kay basig ingon na puno niya ang uban nga si Kapitan Ray na nagiyaan na. Sa tinuod lang ang naong ni Kapitan guba na gyud kay nabuwan nag-init sa pagpaningkamot. Ay nakog tan-awon ninyo kung gwapo pa ko kay moabot rang panahon mo gwapo ra gyud ni. Palakpak pud mo. Ay napupupangutana na unsa man ang naong ni Kapitan naguba man.
Nya naong sa mas Kapitan PWD man, affected ang uban nga mga nerves sa akong lawas, pinaagis pagpaningkamot nga atong matabangan ang atong mga lumulupyo sa barangay. No? Okay. Unsa pagbahin-bahin? Minobigyan mo lang. Take note. Kaya ako yung isa-isahon. Naatay ginatawag og Economic Development Fund, another term, Annual Investment Plan, 20% diri ni siya gikuha sa ato ang National Tax Allocation. Ang total niini 1,257,854 og 80 centavos. Miingon ta, ay na nag-appeal lang 80 centavos. Dili pod pwede. Kay pailan og kaso si treasurer including the barangay, apunong barangay, walay labot mo mga kagawad anak kung makulangan. Kamirang duha ni treasurer ang ipapriso. Sugot man kung ipapriso, wa man ko'y anak, wa ko'y mapilya. Pero musugot po si ibag mapriso, wa nam po siya ibana, pero naman siya mga anak. Pero di gyud mi musugot kay kung mao nang inyong ipangadje nga ipapriso si kapitan kay nangurakot, dawaton lang namo na. Sugot mo. Oh, dili. Giyon sa ni pagbahin-bahin ang ginakaroon akong 20%, 2,257,854 ano 80 centavos. Gipaingon ni nato diha sa ato ang infrastructure projects and programs. Katong mga karsada, kaning pagpapalit nato dinhi sa relocation site, kaning paghimo, pagpatambak nato og yuta, that is your money. Money ni siya gikan sa 20%. Unya kanang pagpahimo nato sa barangay hall nga daghan kayo nga pangutana nganong wala man na nahuman ang barangay hall. Of course, gihimo nato na by pieces. Kay kung atong ihapak tanan ning giingon nato 1 million sa usa lang ka barangay hall, dili ta makapabutang og expansion sa atong tubig. Dili ta makapag-grader sa atong kalsada, mapalit gasolina, pagkaon sa driver ug pagpainom og tubig sa atong driver. Kay naay uban biya nga makita sa mga driver bulahan lang tong mga katawhan natong mutunol og tubig sa mga driver o merienda sa mga driver. Wala. Diha nato na gikuha nga mga pundo. Gibahin-bahin na. Kung makita ninyo ang barangay hall, nasa phase 3 program ta. Padayon na. So, human na lang ang akong term, basig dili na ako makagamit ni Ana. Pero ang importante, naka-project ta. Pundo lang na sa kabarangay, sa barangay, amounting of 2.6 million. So sa 2.6 million, gidivide nato na by pieces. Kay dili nato makarga. Tungod kay letter B, natay ginatawag og Economic and Social Services and Development. Unsa man ang atong Economic Development and Social Services? Tagaan po nato og response katong mga panginahanglanon sa ato ang mga igsuon like patubig, patabang sa electrification, sa karsada. Naapo tay ginatawag og agricultural and environmental services. Mautong ginaingon ako sa inyo ha, nagpatanom tag kahoy, nagpatanom ta og mga kawayan, diya na nato gikuha dito sa pundo, diya sa 20%. Another one is 10% sa ato ang SK. Dito na sa gikuha sa 6,541,000. So tungod sa share sa atong SK, sa 10% na sila allocation for this year, 654,127 and 40 centavos. Unsa asa po din nila gipaingon na sila maintenance and other operating expenses like traveling expenses, training and seminar, office supply, support to the SK, and legal expenses, fidelity ban, ano na fidelity ban ang atong SK, tungod kay ang pundo nga 10% sa atong SK under sa bag-ong batas,
10742 kanang Reform Act Law sa iski, sila na mismo ang gapadagan sa ilahang pundo. Mao nang na sila'y fidelity ban. General and Administrative Program and Maintenance and other operating expenses sa iski. Health and Anti-Drug Abuse Program, that is a program of the iski. Another sports development, pondo para sa iski. Socio-cultural activities para sa atong mga iski. Another 5% nga dito gikuha gyapon nga gipondo sa atong ginatawag BDRIM, Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund, nga nagkantidad og 327,063 pesos and 70 centavos. Asa ni paingon ang 5% gibahin ni sa duha, Quick Response Fund and Emergency Response Fund. Kani gamito nato ni ang Quick Response Fund na atay training, parehasong gayon ko sa inyo ha, nagpa-training tag rescue training na karon doy kay itong mga batanon, kulang pa gyud ilang allowance, kulang ang ilang pundo, gigutom sila, napay nabilin nga pulo ka adlaw nga training nga nakakaroon sila ga training sa kampo sa Carmen, sa atong military camp sa Carmen. Gitudluan sila ang saon pag-rescue sa baha, sa sunog, sa accident sa karsada, etc. or uban pa. Another one, gihatagan nato og 1% ang senior citizen and PWD. So na sila'y share sa 1% na nagkantidad og 65,412 and 74 centavos. Gibahin ni sa senior citizen o sa ato ang person with disability. Tag 32,706 and 37 centavos ang ilang bahin. Pero pa ko ng mga senior citizen. Muna mo yung nga ang senior citizen, maghimo sila ng opisina, dili man na sila kapahimo, kaya maulang man nilang share. Nga gamiton pa ni silang elderly week. Pag abot sa elderly week, wala naging mahabilin pa. No? So, gipunduhan nato sila og 1% para na sila'y magamit. Another 55%, the personal services and operation. Giyon sa napagamit ang 55%, mauna ang mga honorarium sa ato mga health worker, BHW, barangay official, barangay member sa ang barangay, ato ang secretary sir, o uban pa nga nagtrabaho diri sa ato ang barangay. Mauna ang pagbahin-bahin ng mga pundo diya sa atong barangay. So naapay nahabilin nga mga pundo nga gipunduhan sa barangay. Ang inyo gitibanan ninyo na nahabilin nga 10%, 9% nga nabilin. Ang 9% nga nabilin, gipunduhan pa nato ang Gender and Development Organ. Barangay Council for the Protection of Children, gipunduhan. Combat Aid, gipunduhan. BINAP, gipunduhan. BADAC, Barangay Anti-Drug Abuse Council, atong gipunduhan para na sila yung magamit para sa umaabot kung unsa may panginahanglan. And akong iapabot sa inyo ha, istorya ta mahitungod aning badak 2017 naningkamot ta unsaon nato maging isang drug cleared ang atong barangay. Binandol og sinako ang gibitbit sa atong secretary para lang ang atong mga PWODs, person who use drug, in connection ni aning atong badak nga ma-drug cleared ang barangay Gumaga. Kaluoy sa Ginoo, nagdebate og ni-apply ta the other year. Hapit na mo ma-expire 3 days na lang. Mag-expire ang atong retention application sa drug cleared sa Gumaga. Sa atong pagpaningkamot sa ato ang mga barangay
official members of the Sangguniang Barangay, wala tay pundo, usahay, gapahulam sila tag 5,000, 4,000, aron magamit nga maplastar nato ang mga papilis, nga binandol nga mapapilis, tungod sa napabayaang mga igsuon nga sigig sup-sup ug sigig yup-yup. Aning mga aso, hinungdan nga ang Barangay Gumaga, nakagasto all more or less 500,000 sukad sa pag-apply nato sa drug cleared, pag-seminar, pag-lecture, pag-uban pag-ipanghimo. Hangyo ko lang sa inyo ha, kaluoy sa Ginoo. Mga 2 weeks after, naa ang regional office sa DOH, regional office sa Philippine National Police, regional office of the Department of Interior and Local Government, and regional office sa ato ang DOH, kaluoy sa Ginoo ang Gumaga na declared na gyud og drug-free Gumaga. Mao na ang akong hangyo sa inyo ha. Please lang, bantayi ang inyong bana. Bantayi ang inyong anak. Bantayi ang inyong silingan. Sumbong mo kung naaman diri sa amua. Kay dili na ang barangay maningkamot, pagdakop, pagpiyang sa mga drug user, drug poser, nga musulod din sa atong barangay Gumaga, kung dili mauna ang atong PDEA and the PNP. Kung naamoy anak madakpan kay nigamit og droga, pasensyahanay na lang, kay ang barangay government dili na maningkamot nga mutabang pa sa inyong mga anak nga pagawso nato sa puristuhan. Ang akong hangyo, kitang tanan magtinabangay, silingan ang atong mga anak, ang atong inyong mga bana, napay asawa, may asawa, natay babae nga nag-piwards dinhi. Hangyo lang, tabangay ta. Dili nato pwedeng pugngan. Nga naman, ang Gumaga karon na ay lugar nga gihimog kalsada, udalan, pagtransport o droga gikan sa other municipality, iagi sa barangay Gumaga, patabok sa other munisipyo. Tanaw, maniita, hangyo, report lang sa mga para mapadayon o dili maribok ang atong certificate for drug cleared. From 2007 tang nag-apply until 2024, last first week of March, maupay pag-declare sa siyang kabarangay nga drug-free. May napay 4 ka barangay nga nahabilin nga wala pa na drug-free. Unsay hinungdan tungod kay naapay nagasuyop-suyop, naapay nagapanguha, o naapay gapatransport. Matag silingan, paniti ang mga bagong taong nanulod og sumbong sa mga barangay official aron atong matabangan. Nganuman, nganong ang inyong mga barangay council naningkamot nga wala ang droga, especially na diri sa atong barangay. Look at the General Santos City, 7 years old, nabugha og nabuak ang hymen sa usa ka bata nga 7 years old. Kinsay suspect? 18 years old boy suspect. Drug user. Silingan. Karon, musugot bataana nga isa sa mga drug victims ang inyong mga anak. Gipatay, direct. Sugot mo anak. Busa tabangay ta.
Another one kagabi na nahitabo sa part of Zamboanga. Bata 8 years old gikidnap, gipatay sa silingan gihapon. Kinsa man ang silingan, pila ka edad sa nagrep, 61 anyos, drug user, influence of drug, dili ta mosugot nga naana dili sa atong barangay. Kamo, naamoy mga pamilya, naamoy mga anak. Ako, wa ko'y anak. Hasta si Mami Ritzy ko'y anak. Kay di man may pwedeng makapaanak. Kauban ni Israel o ni Balban, di pwedeng makapaanak. Apan, naningkamot nga makatabang sa mga silingan na dili mabiktima ang inyong mga anak sa rep. Tama? So, padayon ko pagpaabot sa inyo. Karon, akong ginaingon sa inyo ha, nga natay program ang atong national government nga gapagawas og mga memorandum circular. First, pakusgon ang pagmonitor sa ato ang droga. Ang gibutang buhay ingatan, droga ayawan, bida. Nagpagawas og mag-ong memorandum circular ato ang Department of Interior and Local Government on February 10, 2023 nga magtinabangay ta para maprotektahan ang ato ang mga igsuon nga dili mabiktima sa mga drug user. Barangay Kalinisan Day o Barkada. Ang barangay government in connection sa Barangay at Kalinisan Day o Barkada naghimo tag usa ka ordinansa nga ipaabot sa inyo ha, nga in every Friday natay ginatawag og clean up drive sa atong palibot, and every third Saturday of the month natay community clean up drive sa ato ang ginsakpan nga mga purok, og natay participation nga ang matag usa mag-participate, ang dili mag-participate you fine at 20 pesos. Mag-penalty ta, mag-contribute ta og 20 pesos collected by the purok para isa sa mga funding nga ilang magamit og naipundo sa atong purok. Unsa ni siya nga ordinance? An ordinance number 5 nga mga ito gipagawas nato nga mga ordinance. Ako lang i-remind sa inyo ha, bago lang nahuman ang atong barangay assembly. Next is nagpagawas og memorandum circular number 2023-001 issued on January 3, 2023. Ang ginaingon, halina't magtanim ng prutas at gulay. Gi-encourage ang tanan mga katawhan, mananom kita og gulay, mananom kita og prutas, o uban pa nga makatabang sa atoang kani binasi sa atoang memorandum circular ng DILG. So, akong gitahasan ang Committee on Agriculture and Committee on Environment, magtaya program ta, mamonitor nato ang matagbalay nato, atong makita ang atong palibot nga nato basura, hagunoy ray nakabutang sa paglibot-libot, matan-aw ta dito nga naanay mga gulay, mga tanom. Mao nang ingon ko, nagpatanom ko og more malunggay sa dapli karsada. Karon namulak na, nanahon na ang namunga. Katong dili kabalo mo tanom, mooy sigig panguha.
Mo'y sigig kaon. Igo lang mo yaw-yaw. Mo na diya o dagang kay kalamunggay ko nga. Wala gyud tanom siguro ning uban ani kay. Og napay tanom mga larang raman na. Unya magamit na siyang kalamunggay. No? So, ang atong isa sa memorandum circular, another memorandum circular to create the Barangay Health and Emergency Response Team. So, nag-create na ta, dugay na. So, nagpagawa sila na ng BIHERT. Apa nagpagawa sila memorandum circular on July 28 nga 2023 nga ginatawag to creation of BIHERT. Actually, ang BIHERT namo gi-create pa ni panahon pa ni pandemya. Nag-create ta nya tingala ming wala man toy memorandum karon nagpagawa sila memorandum circular 2022-46 issued on July 28 nga mag-create ta. So di na ta maglisod kay naa na ta. Kanang ginatawag nato violation against women and children. Nagpagawas og memorandum circular ang DILG on issued on 2023, issued on July 28, 2023, Memorandum Circular 2023-104. Kaning ato ang mga igsuon nga mahilig magsigig away ning banag asawa ambot unsay giawayan niya namin napili karon dinhi duha ka buok si Pastor Gonzales o si Bayani mo'y tighusay niya away-away lami kayon away mag-away mi nanawaway niya human mobile ko baus kaning barangay protection order pag human hikap-hikap lang di ay itong bulog pag humaghikap bulog pagkang lisura abutan na po dugay dinulog-dulog away na po dinugmuhay muadto yung tawag alas 12 gabi ang amo ang in charge ali committee chairman on Bausi si Pastor Bubot Gonzales, Kagawad Gonzales, o si Kagawad Bayani. Mga 2 taon na silang duha. Pag-abot dito, niya, sana, nahusay na. Okay na, hikap na gutong bulog, dayong dulog. Niya, dahil mga ito ni Kapitan, kay magpa-issue og BPO, Barangay Protection Order, o saan ang BPO? Ingon niya, issue ko BPO Cap. So, ang barangay captain pwede mag-issue BPO within 15 days. O saan ang BPO? Ipagbawal ang paghikap-hikap o pagdulog-dulog within 10 meters. Magkaon una ang babae, ayaw sa padula ang lalaki within 10 meters. Ang babae, magkaon na po, kay magkaon na po ang lalaki. Dayon kay medyo katol-katol ang likod, paingos bulog, paingos silingan. Dool ang lalaki, babae hatag pagkaon. Nawala na ang protection order. No? Mauna nga naatag gibutang Bausi, violation against women. Nag-seminar mi sa Davao last month, February 28, na bagong order ang Bausi. Katong mag-Bausi, katong ba na away ang asawa, kuwao na sa chairman sa Bausi, si Kagawad Pastor Gonzales o si Kagawad Fernandez. Ibulag sila walay 15 days ha. Ibulag sila. Dalon sila kay maghimo na mig lugar dinhi, butangan namo og napkin, butangag pagkaon, butangag sudan, magluto ra babay kauban siyang anak. Di gid duulan og lalaki. Kami lang makaduol. Karon ni abtan og maingon nang di naman gyud ko makaagwanta kay gipamaak magbunhok akong bulog. Muli na kos balay. Sayang lang to among ipakaon. Ngano man ipakap-kap ang bunhok dito na butang sa bulog. Wa ra gihapoy na himo. Di ba? Mauli na pod. Hangyo lang namo. Palihog lang ayaw intawon mi og uto-uto ato ang chairman sa Bausi ngayon anak. Istoryahin ninyo bago mo magpabawsi-bawsi.
Kay kami mutubag yun na ang among responsibility. Kaya sundon pod namo gyud kay nag-order ang DILG nga magkandak ug maghimo mig isa ka room nga lugar nga na ang CR, na ang kusina, butangan pa natog sabon no? Butangag sabon, humot pa gyud ang sabon, butangan pa gyud og panty no, nagay panty, naay panty, na atanan, pagkaon tinapa sa kato ibutang gwardiyahan pas among bipat, bayag sugkabos bipat. Delikado po. Napa di gwardya, nga tamo kay kauban man mig seminar ana, napa di gwardya. Karon kaninghang niya mas gwardya. Guard, gibunok man ang akong bulog. Pagkabunok sa bulog, unsa man guard, ikaw na lang, muulting kay aning bunhok. Nasa mo't musuko ang original nga tig-abris punhok. Mauna, susunod na lang po mi, kay ano, may memorandum circular order man, tugingon nga, butangan o Bausides, lugar ang atoan, under the ILG Memorandum Circular 2023-017 issued on January 2023. Karon, next, naapatay ginatawag og barangay registration on kasambahay. Murag naman tayo barangay registration on kasambahay. Ang atong mga kasambahay, katong na ay gustong i-hire na magpabutang o kasambahay, kung mahimo lang, i-register ninyo sa barangay. Kay basig lungkabon ang inyong sulod sa inyong balay. Pagbalik ninyo, wala na ang inyong kasambahay. Gitangay na ang inyong mga alahas o kwarta. Gikawat. So, bago mo manguha o kasambahay, kung asa man na siya dapita, doon na ba, silingan na ba natin i-registered sa barangay. Bulahan kung naigihimo ang inyong kasambahay, naaputay pwedeng magukod o mapile nga complaint sa inyong hang. Tama? Unya, ato pong i-implement under the kasambahay law nga matagaan yun sila og insurance, payment insurance is og insakto nga rate allowances. By the way, ang rate allowances diri sa ato sa diri sa ato sa libungan na ay nagnatay base ani is 400 pesos. 4,000 pesos ang pinakababa sa kasambahay. Karon nagpatawag og isa ka memorandum circular ang atong DILG, the mitigation and preparedness measure para sa atong El Nino. Nagpagawas, mao nang ginaingon ko sa mag-live kuan ko sa live sa social media. Nang atong mga igsuon for the preparation, please mananong kita og mga lagot mon kay gadulong na ang atong El Nino o El Nino o La Nina man na atay pangandam para protection kay para dili punta magutuman. Especially na giingon ang fire ganiha nga ang matag usa ka ato sa atoa palihog awerta, especially na sa atong nanigarilyo, mahilig og asa mulabay sa ilahang upos karon ang nalabayan mga dali nga masunog man sa dinha unya magka-cause tag sunog sa atong balay. Within this year na natay nahitabo nga sunog. Karon naisunog nahitabo diri sa Purok 4. Pagtawag sa akoa nga naay sunog karon gipost sa mo ang chat group. Pag-post sa chat group, pag-ingon ko within 5 minutes na daw na, so lisod nga magdala na tag fire truck dito. Dili na pwede. No? Next is accreditation. Nag-issue karon ang DILG. Katong para sa atong mga association. Para sa atong mga association, nag-issue of memorandum circular ang DILG 2022-124 on issued on October 4 nga ang tanan nga mga society organization, cooperatives, farmers association mag-accredit ang atong barangay para ma-registered kayo, kamo as representative or members sa atong barangay sa Barangay Development Council.
Next, nag-issue another DILG order ang atong DILG and the Department of Health regarding ani a joint memorandum circular 2023-01 issued on August 1, 2023 nga ang atong barangay mag-create og barangay health aid and barangay health officer aside sa ato ang mga barangay health worker. So as of now, challenge to the members of the Sangguniang Bayan to sponsor this memorandum circular to create this barangay health aid and barangay health officer. A joint program as a memorandum circular gikan sa ato ang DILG and the Department of the Health sa diri sa ato sa Pilipinas. So igsoon, akong ipaabot sa inyo ha. Ordinance number 1, providing the revised revenue code o Barangay Gumaga and joint sponsorship. So naatay bagong tax code nga gi-implement. Kung gusto ninyong makita, pwede ninyong tanawon lang sa opisina sa ato ang Secretary Treasurer para makita nato. Naatay bagong tax code. Actually nakakandak taanag Barangay Assembly na pwedeng atong i-implement. Gani ang uban ni gamit na anak nga mga tax code nga atong gigamit. Next is another ordinance number 2 that is approved ordinance. Ordinance number 2, an ordinance adopting the internal rules and regulation and procedure diri sa sangguniang barangay. Ordinance number 3, an ordinance institutionalize the creation of purok organization of the Barangay Gumaga. So naatay gi-create na ordinance nga ma-institutionalize na ang atong purok. Napaabot na naman sa inyo through the Barangay Assembly sa atong purok. Ordinance number 2, an ordinance regulating the striker buyer of any agricultural product, livestock, to operate without the barangay permit within the Barangay Gumaga, Libungan, Cotabato, gi-required ang tanan nga magsulod diri sa atuang nga mamalit og baboy, karabaw, saging, lubi nga mag-secure og barangay permit para maka-operate dili sa atong barangay. If ever dili sila maka-secure, pwedeng dili pasudlon o i-cancel sa ilang pagpamalit. Next, an ordinance regulating the strike. Next, ordinance number 5, an ordinance regulating to avoid all vehicle part to any barangay roads of Gumaga, Libungan, Cotabato Province, sa Municipality of Libungan. Naanay ordinance ang atong barangay. Kani siya mga ordinance, approve and review the Sangguniang Bayan to implement kining pagparking sa ato ang mga karsada nga mga sakyanan o uban pa nga mga government roads within pila ka oras, dugay-dugay ka oras, pwedeng patawan o penalty or pwedeng kuwaon sa mga bipat sa barangay, kuwaon ang iyong sakyanan nga giparking sa kalsada o sa mga dalan dinha. Tungod kay daghanang mga accident nato nga nahimo kay gihimo na og parking space o parking lugar ang atong karsada, isa ka lanes na lang atong gamiton ug naa na po'y nangahulog sa kanal. So bawal na magparking sa karsada with a penalty of fine, first offense 300 pesos, second offense 5,000 pesos, 500 pesos. And the third offense is 1,000 pesos. Gusto ta na mo pataasan pero maulang na siya ang mga mandatory offense issued by the Local Government Code of 1991. So, and the next offense is recommended to not issuance of permits, or I recommend to the LTO
who is the registered owner anang mga sakyanan. Kung na mong plate number pa-registered na mo sa LTO para dili sa imong sa LTO kay para dili na magparking sa ato ang karsada. Kay gihimo bintang parkinganan ato karsada. Sa tinuod lang, allowed lang na exemption nga pwede magpark kadtong naalay namatay, tama ba? Namatay, fiesta, or birthdays activities. Pero kung wala yung mga activities, wala gi-allowed ang mga sakyanan nga mo parking sa right of way sa karsada o asa man diha sa karsada, pwedeng among i-sequester o among dakpon ingon ana. Kay gihimo ng parkingan ang atong karsada. So you provide your house, you provide your parking space. No? Kay naay mga accident nang nahitago. Next, an ordinance number 6, an ordinance regulating to avoid open pipe, bora-bora, motor within the jurisdiction of the Barangay Gumaga. Gibawal na ang mga motor nga dagkog lubot, ang sa dagkog tambutso, dili match sa ilang sakyanan. Once na makita sa atong mga constituent, kindly report to the District Kagawad Asan, the BPATS, kuha ang plate number kay amo nang ipadakop. Amo nang pasumunan. Ipadakop yun na. Kay mauna karon nakita manggod nato katong mga tagko kay ang ato mga sakyanan dagko kayo si tawag ana kanang open pipe mo paguho mo padagan na natong karsada pagpadagan sa atong karsada katong itong mga igsoon nga lami kay paghinanok lami kayong pagpamuhon-muhon na ibot na disturbo kay ngano atong panahon na muhon-muhon tulog biyang mga bata. Mga ito nga, nagi man itong tako kayong tambutso, di nakamata ang mga bata, naibot ang muhon sa matag-asawa. Tama? So, sakit ang ulo sa bana, kay wanahuman. Sakit pong ulo sa asawa, kay ano? Gikalit. Oh, ana. Mo na nga, gibawal. Tama ba, kagabubot? Mo na i-post natin. So, maunahan, kay nga naman, tungod ana, saba kayo ang tambutso, makamata ang bata. Kay kanabiyang panahon na, mauna gidong tanay atong ihimuon. Okay. Another one, natay an ordinance, the barangay declaring of July 10 and every year thereafter, the barangay anniversary celebration, ang barangay Gumaga, ang regular ordinance na nato, approved ordinance, ang atong barangay anniversary, dili na sa 18 kung dili, dito na sa July 10 ang atong celebration. So nasugdan na nato, atong last year, nag-umpisa ta, og activity on July 5 hangtod July 10. Pero resolution lang tong ato ang gihimo nga pag-transfer para ma-institutionalize, para ma-permanent na naghimo tag ordinansa para ma-permanent ng ato ang anniversary. Kani nga itong mga ordinance, giingon ko ni sa inyo ha, ang ordinance, mauna siya ang libro, murag Biblia. Iba ang resolution, iba ang ordinance. Ang ordinance, mandated by the law, pwedeng i-amend, pwedeng baguhon, hangtod nga makaabot og 5 ka tuig. Pag 5 ka tuig, pwede siyang baguhon. Kay kini mao ang original nga batas nga gihimo gyud nato nga murag Biblia nga basihanan diri sa atoa, dili pareha sa resolution. Nga ang resolution after sa makasubmit kag resolution, pwedeng tagaan pagtagad, pwede pong dili. So, naatay mga programs gisubmit nga mga resolution. Nakasubmit ang resolution enacting the ordinance providing the revenue code,
nakasubmit tag resolution. Ang resolution, heartily pasalamat sa atong Governor Lala Talenio sa iyang pagpahulam sa mga equipment. Nakasubmit ang resolution nga heartily requesting pasalamat gihapon sa ato ang mahal nga mayor sa pagpagamit sa mga equipment. As of now, nagamit nato. Nagdata resolution extending pasalamat gihapon sa mga atong operators nga nakatabang pod pagpanindot sa atong dalan. And resolution number 6, extending thanks to the municipal mayor. Then next is naatay gi-request dito sa National Electrification Administration through the office of the Cotelco PD Palma. Number 1, nag-request tab electrification kadtong mga igsuon nato nga pirming ga problema kay nagpuyo nga walay suga nga bagong nag-establish og balay, wala naka-avail sa NAI, wala naka-avail sa atong SEP, City Electrification Program. So ato ang gi-survey ang tanan nga mga puruks in 20 barangay, murag 16 lang ata ang naaprubahan nga maka-avail ani. Naay mga barangays, ikuan ko lang sa inyo like Dimapakuan, Sinabangan, and other barangay nga wala na-approve ang ilang request. Sa atoa, base sa atong gisubmit nga ang ako magong isa ka dream ang damgo nga dili magsigig daghaning anak unya nay balay nya way suga pagsalop adlaw kay managkaon walay himuon kap diri kay kap dito kay ngit kaayo paingon nga magpalubong-lubong so kay wala man sa nadugay nilubong na ay ninggamot sa lalom og ni anak kay ngit man. Pero ako kapaningkamot ang sanggoyang barangay nga matagaan sila suga na atay mga applicants na 241 household. Gilibot na ni, no, 41 household katungway mga suga. So provider needs nag-apply ta katong programa sa National Electrification Administration kanang ginatawag nila Solar Lights Project. Ang Solar Light Project magamit nato na panahon sa init kay pwede mabutangan TV, mabutangan po siya electric pan, pwede po ka maka-charge ug sa man imong i-charge din ha. Unya maminimize po ni magsigig dulog-dulog og sayo kay naa na may suga, hayag na. So, na 241 nag-apply pero gi-picturean ni gi-screen unya nayuban jud ani nga dili nato maka-avail siguro tungod kay naa maday mga connection nga suga para lang ni sa ato ang mga wala gyud suga. Unya naa ni siya monthly murag monthly payments natin baybaran unsa maning monthly bayran na nato for maintenance. Na siya maintenance. Kay ang atong solar, i-monitor gyud ni siya sa NAIA with gitiganog katungod ani ang Cotelco sa pagmonitor. So natay charges ani nga di pa mo may makabalo pila ang charge basta na charges siya para mapadayon ang atong suga nga musiga. Kung dili ta makahatag sa atong monthly charge, naay po si connection nga dili na po musiga ang atong suga. So padayon ka sa gamay lang ni para mapadayon katong jud ding wala pa masudlan og kuryente ang mga beneficiary. And nag-request po ta to the office of the Congressman Joselito Sakdalan parihaning mga igsuon nato nga dili na kaayo ka klaro kay di man madalag hapo-hapo. Bahalag di kaklaro tong uban, kay madala rama sa hiram-hiram. Katong di madala si hiram-hiram, nag-request niya sa iyang programa ni Congressman Alay Liwanag. No. Para ato makita tong, dili gid nato makita. Wala kibungga dyan, no? Para ato makita tong dili nato makita.
So maulang na siguro ang isa sa mga atong gi-apply nga mga programs. So gihangyo na ako sa katapusan ang ato ang mga igsuon. Before ko magtapos, akong ipaabot sa inyo ha na mag-participate tanan nga mga programs ang activity dinhi sa atong barangay. Like for example, na atay program nga atong himuon kung mahimo lang mag-participate and cooperate. So, this coming July, natay himuon nga barangay anniversary. So, mag-start ang atong barangay anniversary sa July 5 ug natay mga activities na atong ipaabot sa inyo ha. So, nasugdan na nato. Kung mahimo lang, maningkamo ta mag-participate sa atong activity hangtod mahuman ang atong culmination. Number 1, ang ako ang hangyo lang, panahon sa atong culmination, duha na nga activity nga nahitabo nato, maihap lang ang participants nga titambong sa atong culmination activity. Paghuman sa culmination, kay naatay gi-prepare nga 1,000 ka packlands, mao pa po'y pagdaguok sa mga tao, human na ang program, maulaw ta sa atong bisita. Mao nang usahay, dili ko mangimbita ni Governor o ni Mayor nga mga dinhi, kay nga naman, pipila lang ang mutambong. Hangyo lang nako sa atong anniversary celebration, sa atong culmination activity, kung unsa man ni kadaghan karon ang nagtambong, kay sa among bana-bana sobra libo ka buok mo tanan, mao pud ta ni mo tambong sa atong anniversary, kay libre man ang atong paniudto paghuman sa atong anniversary ato. And another programs nga among ipaabot sa inyo ha, nga mahimong magtabangay ta ang matag usa. Announcement na lang para sa atong mga igsoon nga indigenous people na itay indigenous people assembly nga paghimuon half day karong March 30 dinhi sa ato ang covered court. So padayon ang atong pagsuporta, padayon ang atong pagtinumangay sa panag-isa, padayon ang atong pagmonitor in terms sa ato ang droga, peace and order, kay naa sa inyo nakasalalay, isumbong o report lang sa amuha para atong masumpo ang mga dautan nga mga problema dinhi sa atong barangay. Kaninyong tanan, mga igsoon ko, higala, daghang salamat, mayong hapon sa intanan. God bless us all. Okay, thank you so